Bakit nahaharap sa mga reklamo si Angelica de la Cruz, isang dating sikat na aktres, isang kasalukuyang barangay chairwoman, at isang public official na ngayon ay nahaharap sa mga reklamong kinabibilangan ng plunder, malversation of public funds, at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dagdag pa rito, nakatanggap pa umano siya ng death threat na may kasamang 3 bala ng baril habang tumatakbo bilang vice-alkalde ng Malabon. Ano nga ba ang totoong nangyari kay Angelica de la Cruz? Kung lumaki ka noong dekada 90 at unang bahagi ng taong 2000s, malamang ay kilalang-kilala mo si Angelica de la Cruz. Isa siya sa mga pinakasikat na artista ng kanyang henerasyon at nakilala bilang soap opera princess. Ngunit ngayon, hindi na ang kanyang mga teleserye ang laman ng balita, kundi ang kanyang buhay bilang isang lingkod bayan. Si Angelica de la Cruz, na ang tunay na pangalan ay Maria Lourdes Eger de la Cruz, ay isinilang noong Oktubre 29, 1981 sa Quezon City. Anak siya ng isang Pilipinong ama at isang inang may dugong Italian at Austrian. Bata pa lamang ay nasa mundo na siya ng entertainment. Noong 1974, siya ang umawit ng Tagalog theme song ng anime na Sailor Moon. Pagsapit ng taong 1975, tuluyan na siyang naging bahagi ng showbiz at sunod-sunod ang kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Isa sa kanyang pinakatanyag na karakter ay si Lavinia Arguelles sa teleseryeng Bituing Walang Ningning noong taong 2006. Dahil sa mahusay niyang pagganap bilang kontrabida, lalo pang sumikat ang kanyang pangalan at kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay na aktres ng kanyang henerasyon. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang karera, pinili niyang tahakin ang ibang landas. Noong taong 2013, pumasok siya sa serbisyo publiko at nahalal bilang barangay chairwoman ng Barangay Longos, Malabon, isang posisyong kanyang pinagsilbihan habang paminsan-minsan ay tumatanggap pa rin ng ilang proyekto sa telebisyon. Ngunit pagsapit ng taong 2025, muling naging laman ng mga balita ang kanyang pangalan. Sa gitna ng paghahanda para sa halalan, isang pribadong complainant ang naghain ng mga reklamong kriminal at administratibo laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga reklamong isinampa ang plunder, malversation of public funds, at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay ng umano'y maling paggamit ng pondo ng Barangay Longos. May kasama rin umanong mga administratibong reklamo tungkol sa kanyang panunungkulan bilang barangay chairwoman. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang mga ito ay mga reklamong isinampa pa lamang. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang pinal na desisyon ang Office of the Ombudsman o anumang hukuman na nagpapatunay na siya ay nagkasala. Matapos lumabas ang balita, agad namang nagsalita si Angelica. Mariin niyang itinanggi ang lahat ng paratang at sinabi niyang wala siyang nilabag na batas. Ayon sa kanya, ang mga reklamong isinampa laban sa kanya ay may kaugnayan sa politika at bahagi umano ng paninira laban sa kanyang kandidatura noong 2025 elections. Ngunit hindi lamang mga reklamo ang kanyang kinaharap. Habang umiinit ang kampanya para sa pagkabise-alkalde ng Malabon, ibinahagi niya sa publiko na nakatanggap siya ng isang liham na may kasamang 3 bala ng baril. Ayon sa kanya, pinagbabantaan siyang umatras sa halalan at maging ang kanyang pamilya ay isinama sa pagbabanta. Hindi rin umano iyon ang unang pagkakataon. Sinabi niyang nakaranas na rin siya ng katulad na insidente noong 2022. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa mga awtoridad upang matukoy kung sino ang nasa likod ng mga pagbabanta. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang kampanya. Ngunit noong Mayo 2025, hindi siya pinalad na manalo bilang vice-alkalde ng Malabon. Sa kabila ng pagkatalo sa halalan, nananatili siyang barangay chairwoman ng Barangay Longos, Malabon, habang nagpapatuloy ang pagproseso ng mga reklamong isinampa laban sa kanya. Hanggang ngayon, wala pang pinal na desisyon ang Office of the Ombudsman sa mga kasong kanyang kinahaharap. Ito ang mahalagang tandaan. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang bawat akusado ay may presumption of innocence.
Ibig sabihin, itinuturing siyang inosente hanggat hindi na patutunayang nagkasala sa pamamagitan ng pinal na desisyon ng korte o ng kinaukulang ahensya. Sa ngayon, nananatiling bukas ang susunod na kabanata sa buhay ni Angelica de la Cruz. Magbabalik pa kaya siya sa telebisyon? Magpapatuloy pa kaya siya sa mas mataas na posisyon sa politika? O tuluyan na ba siyang magtutuon ng pansin sa kanyang pamilya at sa kanyang paglilingkod sa Barangay Longos? At ikaw, sa iyong palagay, dapat bang hintayin muna ang pinal na desisyon ng ombudsman bago husgahan ang isang opisyal ng pamahalaan? Narito ang 10 na nakakakilabot na hula ni Jovi Vargas para sa Pilipinas. Pang-10, mga artista sa politika. Ayon kay Jovi Vargas, mas marami pang artista ang papasok sa mundo ng politika. Mula sa mga komedyante hanggang sa malalaking pangalan sa showbiz, inaasahang sasabak sila sa eleksyon. Nakakakilabot isipin dahil maaaring maging katawa-tawa ang politika. Pero sa kabilang banda, posibleng lumakas ang kanilang suporta mula sa mga tagahanga. Pang-9, bagong skandal na lalabas. Hindi pa natatapos ang mga issue, may panibagong skandal na ilalantad. Ayon sa kanya, ito ay may kinalaman sa pera. Money-related ulit at posibleng mas malaki pa kaysa sa mga naunang eskandalo. Nakakakilabot dahil ito raw ang magpapabigat lalo sa tiwala ng taumbayan sa pamahalaan. Pang-8, hustisya at investigasyon. Binanggit din ni Vargas na kahit ang pinakamakapangyarihan, kabilang na ang mga kamag-anak ng Pangulo, ay hindi makakaligtas sa investigasyon. Nakakakilabot isipin kung gaano kalalim ang paglilitis na ito, na posibleng magdulot ng pagkakahati-hati sa mga opisyal ng gobyerno mismo. Pang-7, galit ng taong bayan. Habang tumatagal, dumarami raw ang naipong galit ng mga Pilipino. Sabi ni Vargas, may isang babae na lalabas at mangunguna sa isang malaking kilusan laban sa katiwalian at pang-aabuso. Siya raw ang magiging simbolo ng paglaban ng taumbayan. Pang-6, Golden Age of Corruption. Pinangalanan pa mismo ni Vargas ang kasalukuyang panahon bilang Golden Age of Corruption. Napakatindi raw ng mga anomalya na halos lahat ng antas ng gobyerno ay may bahid ng katiwalian. Nakakakilabot isipin na baka ito na ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan. Pang-5, Transition President. Ayon kay Vargas, posibleng hindi matapos ng Pangulo ang kanyang termino. Maaaring magkaroon ng Transition President bago matapos ang kasalukuyang administrasyon. Isa itong nakakakilabot na senaryo dahil magdudulot ito ng kawalan ng katiyakan sa bansa at posibleng kaguluhan sa ekonomiya at politika. Pang-4, mga senador at kongresista. Pinangalanan din ni Vargas ang ilang personalidad na magkakaroon ng malakas na papel. Chis Escudero, magiging malakas ang impluensya. Joel Villanueva, may laban na haharapin. Jingoy Estrada, babalik sa kontrobersya. Grace Poe, may malinis na imahe pero sasabak sa matinding laban. Vilma Santos at Ralph Recto, may malaking papel sa politika. Bato de la Rosa, haharapin ang kanyang mga sariling issue. Salceda at Romualdez, lalong sisikat sa politika. Nakakakilabot dahil malinaw na mas lalong lalalim ang hidwaan sa loob ng Senado at Kongreso. Pang-8, mga rally at protesta. Magiging mas malakas pa raw ang mga kilos protesta. Hindi lang simpleng pagtitipon, kundi posibleng kasing lakas ng people power ang mangyari. Ayon sa kanya, mas marami pang Pilipino ang lalabas sa lansangan para ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa katiwalian. Pangalawa, posibilidad ng pagbagsak ng Pangulo direkta niyang sinabi. Kung hindi maayos ng Pangulo ang mga problemang ito, may posibilidad na hindi niya matapos ang kanyang termino. Isang nakakakilabot na hula na nagdadala ng malaking tanong. Handa ba ang Pilipinas sa isang biglaang pagbabago ng liderato? At ating number 1, kapalaran ng Pilipinas. At ito na ang pinaka-nakakatindig balahibo. Ayon kay Jovi, ang hinaharap ng Pilipinas ay alanganin. Kung tuluyan ngang bumagsak ang kasalukuyang pamahalaan, masusubok ang bayan sa gitna ng kaguluhan. Pero may liwanag dahil sa susunod-sunod na mga pangulo, sa ikatlong presidente pa, makikita ang tunay na pagbabago at pag-angat ng bansa. Ibig sabihin mahaba pa ang daan pero may pag-asa. Ang tanong, kaya ba nating pagdaanan ang lahat ng ito bilang isang nagkakaisang bayan? Tandaan, mangyari man o hindi ang mga hula, lagi nating tandaan na sa Diyos lang tayo magtiwala.
hindi sa mga manghuhula. Ano sa palagay mo? Mangyayari kaya ang mga hula na ito o isa lamang itong kwentong bunga ng malikot na imahinasyon? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Maraming salamat at God bless.